Good morning, grade 11, my fellow grade 12 students of Pililla Integrated National High School. Good morning din po sa mga masisipag na guro ng Pinahis na nagbigay po ng oras para umattend dito. Thank you po. My name is Maber Patenya, and it's my pleasure to be your MC for today. On behalf of Grade 12 Amities, thank you for finding time and for joining us today. We would like to extend our warm welcome to all of you. And hopefully, we learn a lot today and sana po clear yung audio ko sa iba. Of course, to start this webinar, we're gonna sing our national anthem, Lupang Hinirang, followed by a prayer to be led by Alexandra Fiel. Mukhang wala po si Alexandra, so hayaan niyo po na ako na lang po ang manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin upang i-conduct ang webinar na ito. Panginoon, gabayan niyo po ang mga guro at resource speaker, mag-aaral, na maging smooth po ang takbo ng programang ito. Gabayan niyo po ang aming resource speaker, bigyan niyo po siya ng lakas upang maihatid po sa amin ang mga bagay na dapat naming matutunan. Gabayan niyo rin po kami na bigyan niyo po kami ng lakas para po makinig sa aming pong resource speaker. Yun lamang po, nawa po ay gabayan niyo po kaming lahat. Amen. Amen. And now, Miss Jimena for the checking of attendance. Okay, mukhang wala po si Missy. So, we are so glad na marami-rami tayo ngayon, no? Nakikita ko dito sa screen ko, overall 65 tayo. Kasama na yung mga students, grade 11 and grade 12, pati na rin ang mga teacher ng Pinahis. Thank you everyone for joining us today. And to officially start the program, may I call on our bright, diligent, active, senior high school coordinator, Dr. Nova H. Ariston, to deliver her opening remarks. Yan, thank you so much for calling me. Ayan. Sige, pasensya na po at medyo mabagal kumilos ang ma'am ngayon at hindi ko maganda ang pakiramdam. Gusto ko lang talagang umattend dito sa inyong webinar about entrepreneurship. Ayan. So, magandang opportunity ito sa inyong mga anak para hindi lamang tayo mabigyan ng insights sa pagpapaunlad ng ating isip upang malabanan natin ang hamon dulot ng pandemya, ng COVID-19. Kaya lang, kailangan din po natin mga anak na palakasin din at patatagin ang ating mga sarili upang magkaroon tayo ng maraming choices in terms of career pathing. So, dito po kasi sa ating senior high school, may advocacy po kasi ang Kamara ng Edukasyon na matutunan natin yung lahat ng paraan ng ating pagpapaunlad ng sarili. Gamit yung lahat ng mga natutunan natin sa mga teachers na na-encounter ninyo sa senior high school. Meron tayong tatlong mahalagang exits dito. Una, ang exit patungo sa kolehiyo o pagpapatatag ng pagpapaunlad ng inyong kaalaman base sa inyong mga interes. So, ito yung mga college exit, so yung education exit. And then, pangalawa sa ating exit ay yung matutunan natin yung paraan ng pagnenegosyo. So, very timely itong webinar ninyo dahil kung mawawalan po tayo ng oportunidad o hindi po tayo mabibigyan ng oportunidad na makapag-aral ng kolehiyo, at least ma-realize natin ang ibang klase o kakaibang oportunidad sa pagnenegosyo. Kasi kahit tayo po ay medyo maliit ang oportunidad sa pagpapaunlad ng ating kaalaman sa kolehiyo, meron din naman tayong ibang chances para magkaroon din naman tayo ng better future. Ito yung pangatlong exit o yung pangalawang exit ng senior high school, yung entrepreneurship. So, magandang opportunity po ito. Kaya hindi po ako nag-aksaya ng panahon para hindi po ako maka-attend dito sa inyong webinar na ito. So, sisikapin ko na maka-attend hanggang sa dulo kasi gusto kong makapakinig. Para rin po ito sa inyong mga anak sa pakinggan ninyo mabuti kasi this webinar will give you an overview on how you will create yourself a better person in terms of entrepreneur. So, makinig po tayo mabuti. Sa participants. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Flor, di po ako makakapunta. Tensya na po. Thank you. Thank you po, Ma'am Ariston, for your very welcoming opening remarks. So, we are few steps forward to our dreams. What path are we going to take in this time of pandemic? What are the things that will help us achieving our big dreams? Being entrepreneur may be your choice, or maybe my choice. But how can we,
Today, together we will learn so that together we can gain. Always remember, no matter how little it is, take a step, enter. Iana Pernia, please introduce our speaker. A blessed day, dear students and teachers of Lilia Integrated National High School. Let me introduce to you our guest of honor and speaker. He is graduated in Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics at San Ildefonso College, Master of Arts in Teaching, major in Mathematics and 18 units Doctor of Philosophy, major in Educational Management at the University of Rizal System, Morong Campus. Aside from his educational credentials, he is also a business-minded individual. He owns Sir Pen Bookbinding Services, running for a year and a co-owner of the Balloon Project since 6 months in the service. Now, let us all give a warm welcome, Mr. Luiserio A. Peñueco Jr. Hello, good morning. Good morning po, sir. Pen. Yan. Morning So, allow me to share. Okay, so before we begin, I just want to give a disclaimer. Hindi po ako graduate ng any business course. Pero what I will share with you is my experiences in running a business at kung paano ko ito nasimulan. So, ibabahagi ko sa inyo mamaya yung mga tips, okay? So, for today's session, my objective is to provide you practical inputs in putting up business and share my experiences in putting up my business. So, yun. So, sana ang talk na ito ay makatulong sa inyo para mabigyan kayo ng idea kung paano ninyo sisimulan ang negosyo. Sana after nito, magkaroon kayo ng lakas ng loob para simulan yung matagal nyo nang nasa isip na negosyo. And speaking of negosyo, so magano muna tayo. If you will put up a business right now, what would it be? So, meron akong Mentimeter link na isa-send dito sa ating, wait lang. Isa-send ko dito sa ating chat box. And then, gusto ko ilagay ninyo, ano ba yung naisip ninyong business? Ano ba yung business na gusto ninyong i-put up? If ever you will be given a chance na makapag-put up ng business, ano ba yung business na gusto ninyong gawin? Okay? I-share ko yung maging result. So, pwede na kayo magsimula ngayon. So, nasa chat box ang link natin. If you will put up a business right now, what would it be? So, i-type nyo lang, ano ba yung negosyo na naiisip ninyo na gusto ninyong simulan if ever na mabibigyan ka ng chance. Our code is 8099274. Okay, sige nga, pakitry nga. Everyone, maghintay ako ng sagot. So, magbibigay ako ng 1 minute para makita yung sagot ng madlang people. So, nasa chat box yung ating link. Yung pakitulungan nga akong mag-share ng link dun sa mga Okay. Meron dito agribusiness, catering business, cosmetic products, food business. Medyo malaki itong cosmetic products. Ibig sabihin, marami ang may gusto ng cosmetic products. Okay, food eatery. Food eatery. Sabihin, karinderya po, o cosmetic products na naman. Okay, so let's wait more. So, 10 yung nag-participate. So, ang pinakamalaki dito is cosmetic product. Okay, food business. Maraming may gusto ng food, What else? Sige pa nga. Hintay pa tayo ng konti pa. Medyo malaki rin yung agribusiness, ha? Ops, mayroon ako nakita, cafe. Merong bake shop. Uso-uso nga naman ngayon ng ang paggagawa ng cake, Clothing business, school supplies, bike and motor repair shop. Okay. Pero ang pinakamalaki, so far, meron tayong 21 participants. Ang pinakamalaki ay food business. Okay, at least alam natin. At least meron tayong pangarap, Ito yung mga pangarap natin na negosyo na hopefully, in the future o sa mga susunod na araw ay masimulan natin. This talk is not based on books. Okay? Hindi tayo nagbase sa aklat. Lahat ito ay base sa experience. At sana makapagbahagi ako ng kaalaman kung paano ninyo masisimulan ang inyong negosyo. Okay?
Okay, maraming salamat sa 27 participants. Ngayon naman may pangalawa pa akong tanong. Okay? Meron pa akong pangalawang tanong. My second question is, thank you so much sa 27 participants. My second question is, so marami ay food business, ano? Ayan. So what could possibly hinder you in putting up your own business? Ano sa palagay ninyo yung dahilan kung bakit hindi mo ma-put up yung iyong negosyo? Or kung ano yung makakahadlang sa'yo, sa pag-put up ng business mo? Sige nga. O, same link. Same link ba to? O, nasa second slide na ako. At ang aking code is 80992734. Okay, financial. Capital. Okay, lumalaki yung financial. Oh, laki na ng financial. Puro financial. Pressure. Not enough capital. Lack of experience. Okay? So, sa isip natin, ito talaga yung pinakamalaking hindrance para makapag-build up tayo ng ating negosyo. Tingnan natin kung may magagawa tayo dito. Okay? Sige, hintay pa tayo. Meron tayong 16 participants. Maghintay pa tayo na madagdagan. So, financial inputs, business investment, pera din yun. So, lack of equipment, lack of time, place. Ano pa? Sige pa nga. Dagdag pa tayo. Baka meron pa. Business investment, stall, experience, place. Okay. Meron pa ba? Confidence. Yan. So, siguro, walang confidence na hindi ka confident dun sa puputak mo ng business. Sige. Same business as yours. Uy, kaparas daw ng negosyo ko. Yun ba yun? Kaya di makapag-put up kasi kaparas ng negosyo ko. Ganun ba yun? Okay. Competitors. Di masayang negosyo pag wala kang walang kalaban. Ano pa? Okay, so I think that's all. Sige. So itong mga to talagang common hindrance kung bakit ang isang tao ay hindi makapag-put up ng negosyo. Pero I'm so thankful na nakilala ko ang isang YouTuber kung bakit ako nakapag-put up ng aking negosyo. So thank you so much sa 23 participants. Sige. So let me continue with my discussion. Okay. So, if you will put up a business right now, what would it be? Ang pinakamalaking sagot na nakita ko dun sa inyong, sa mga responses kanina ay food business. Napakaraming may gusto ng food business, ano? Ang problema ngayon, may pandemic, ang hirap puntahan ng mga negosyo. Pero sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. So, nakikita ko sa chat box, may mga nagchat din. At sabi kanina, ang gusto niyang negosyo ay vape juice shop. Uso rin kasi yung vape, ano? And then, ang problema din daw para hindi makapag-start ng negosyo is capital. Okay. Common. Those are common hindrance. At nakakala natin itong mga to ay talagang malaking dahilan. Of course, kailangan natin ng capital kapag tayo ay magpuput up ng negosyo. Pero sana sa talk na ito, as we go along, ma-open yung mind ninyo na hindi lang ito yung mga pwedeng makahinder sa inyo sa pag-put up ng negosyo. At kaya natin makapag-put up ng negosyo with kung ano man yung available resources na meron tayo. Yun yung aking mindset. Di natin kailangan na masyadong marami para makapag-put up ng negosyo. Nasa atin na yung lahat. Ang gagawin mo na lang, hanapin mo kung nasan yung mga gamit na yun sa sarili mo, kung ano yung meron ka para ma-put up mo yung negosyo na gusto mo. So, let's continue. Before I begin, gusto ko muna i-share sa inyo kung sino yung mga influencers ko. Bakit ako naging isang entrepreneur? Actually, isa po akong teacher. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, isa po akong guro. At sabi ko nga, isa akong teacherpreneur. Kasi sa kabila ng busy schedule ng pagtuturo, ay isasabay ko pa yung dalawang negosyo. Diba? Sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ko. So, nagagawa ng paraan. Okay? So, ito yung mga influencers ko. Bakit ako naging isang teacherpreneur? Ayan. So, yan po ay hindi sikat na tao. Pero,
kami lang nakakilala dito. Nanay ko po yan. So, isa sa mga naka-impluwensya sa akin kung bakit ako naging siguro bakit naging ganito yung mindset ko is yung nanay ko. Kasi yung nanay ko napakatipid at saka magaling mag-manage ng pera. And then yung buhay namin nung bata pa ako ay medyo tight, mahirap ang buhay. So, sabi ko, dadating yung panahon na, kasi dumating sa buhay ko na parang ayoko nung wala akong pera, ganun. So, yung nanay ko, siya yung parang naging inspiration ko na kung paano mag-manage ng pera, kung paano mag-manage ng finances. Kaya, yun, isa siya sa mga naka-influence sa akin kung bakit ako ganito ngayon. And then, kilala niyo ba to? Freddy, kilala mo ba to? Freddy? Mag-ano ako mag-recitation ako Freddy, kilala mo tong taong to? Hindi yata kilala ni Freddy. Pastor Bo. Yan, si Bo Sanchez. Yan, si Bo Sanchez. Isa siya sa mga naka-influence sa akin kung bakit ako ganito rin mag-isip. So, siya yung isa sa mga preacher na, aside from preacher, isa rin siyang business owner. Marami siyang mga negosyo. Siya rin yung dahilan kung bakit may investment ako sa stocks, etc. etc. Mamaya papakita ko sa inyo. And then another one is, kilala niyo ba to? Jayan, kilala mo to, Jayan? Hindi, sir. Ay, naku, hindi niya kilala. Sino nakakilala dito? Pinkitan? Si Chinky Tan. Okay, si Chinky Tan, di ba? Kung, siguro sa YouTube, tapos sa Facebook, marami itong mga videos. Tapos marami siya binibigay na tips. Okay? So, isa rin siya sa kung bakit din ako naging ganto mag-isip. And then, the last one, ito. Yung sinasabi ko sa inyo na nakilala kong YouTuber. May nakakilala ba dito? Anyone? May nakakilala ba rito? Wala? Sabi na nga ba, hindi ito sikat eh. So, isa siyang YouTuber. Ang pangalan niya is Arvin Orubia. At siya rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob nagkaroon ng lakas ng loob para mag-execute ng negosyo. Hi ka sa kanila. Oh, okay. So, si Arvin Orubia ay isang YouTuber, negosyante, at siya yung tumutulong din sa mga iba pang negosyante kung paano mag-execute ng negosyo. Okay ko na ang books and kakain. Pasensya na sa aking mga kulit. O sige, tuloy natin. So these people, ito yung mga naka-influence sa akin kung bakit ako naging isang business-minded. Sa ngayon, kung bakit ako nakapag-execute ng negosyo, nagsama-sama yung mga ideas and nagkaroon ako ng lakas ng loob para i-put up yung aking mga naisip na negosyo. At marami pa ako nasa isip na ipuput up pa, hopefully. So ito yung aking journey. O, papakita ko sa inyo yung journey ko sa aking pagnenegosyo. Nung ako'y bata pa, siguro mga high school student ako nito, nakakita ako ng munggo turon sa Patalastas. Tapos, sabi ko, parang kakaiba tong munggo turon. So, nagpabili ako sa nanay ko ng mga ingredients, na bumili siya ng munggo, bumili siya ng lumpia wrapper, at sinubukan ko siyang gawin. Yun dun sa napanood ko na Patalastas, yung munggo turon nila ay parang pino. Parang pino siya. Pero nung ginagawa ko yung munggo turon, hindi ko magawa yung pino. So, ang ending, yung munggo, ginawa ko lang siya minatamis, tapos pinalaman ko siya dun sa loob ng lumpia wrapper, tapos sinubukan ko siyang ibenta. Ang ending, hindi nabenta. Kami lang yung kumain. Ewan ko kung anong problema. Siguro ang problema, hindi ako magaling magbenta. Mahihain ako ng mga panahon na yon. Siyempre, sa mga kapitbahay mo lang naman yan ibebenta. So, nakakahiya yung pupunta ka sa labas, tapos, ilalako mo yung ginawa mo, hindi mo alam kung okay, pero itatry mo siyang ibenta. Pero nasubukan ko siyang ibenta, parang may 2 o 3 bumili, pero the rest kami na yung umubos. So, yan yung una kong business experience. Sumunod, nauso yung shake, yung fruit shake. Okay? So, meron kaming blender. So, bumili ako ng prutas, bumili ako ng yelo, tapos naglagay ako ng lamesa sa labas. Then, yun, nag-shake kami. At yun, nakabenta naman. Pero, hindi rin siya tumagal. Siyempre, nung pagkatapos na ng summer, maulan na, wala nang bibili ng shake. So, wala na. Na-stop na rin siya. Siyempre, nagtinda rin ako ng halo-halo. Dito rin sa amin. Bumili rin ako ng ingredients. Ako yung gumagawa, kasama yung nanay ko sa paggagawa ng ingredients.
Tapos, yun, nagbenta kami ng summer. Siyempre, nung umulan na, wala na uli. So, stop na ulit yung negosyong yun. And then, eto na, nagtatrabaho na ako, bumili ako ng tricycle. Yan. Yung tricycle na yan, ginagamit ko yan na service din sa bundok. Teacher ako dati sa Santo Niño, sa pinagsushootingan nila Cardo. Ginagamit ko siyang service doon. At kaya ako bumili niyan para may sakay ko yung mga co-teacher ko, tapos sisingilin ko sila. Oh, that's an additional income for me. And then, ito, sinubukan ko rin yung loading business. So, kasabay ng pagta-tricycle, nag-try din ako na mag-loading business. At hanggang ngayon, ongoing siya, pero hindi ganun kalaki yung pumapasok na pera. At doon sa bundok, nag-try din ako magbenta ng footlong at saka ng burger. Gusto ko nga siya tawagin dati na Pence Burger. Ay, Pence Footlong. Kaya lang, o kaya Pence Hotdog. Kaya lang, parang ang pangit naman ang pangit pakinggan nung business na ganun yung pangalan. Kaya hindi ko na siya pinangalanan noon. Pero nung nawala na ako sa... Hello? Nawawala ba yung audio ko? Okay naman. Pero nung umalis na ako sa Santo Niño, sa bundok, so syempre, na-stop na tong mga to. And then, sinubukan ko rin, naisipan ko, sabi ko, bakit kaya hindi tayo videoke? Videoke naman. So yan, bumili ako ng videoke. Kasi gusto ko magkaroon ng extra income eh. Sabi kasi ni Bo Sanchez, so doon ko sa kanya natutunan, sabi dapat meron kang multiple source of income, hindi lang yung sweldo mo. So dapat meron kang other source of income. Ang tawag niya doon is money machine. So mas maganda kung marami kang sources of income, mas marami kang pera, di ba? So kaya bumili ako ng videoke. Hanggang ngayon nandito yung videoke, pero maraming gustong mag-rent sa ngayon, kaya lang dahil nga pandemic, ayoko maging dahilan ng pagkakahawa-hawa. So in-stop ko muna yung pagpaparent ng videoke. Pero nandito pa rin yung videoke. Tapos, nabasa ko yung kay Bo Sanchez, yung My Maid Invest in Stock Market. So, ipinahiram sa akin yung akalat nung ninang namin sa kasal. Natapos, ito yung unang-unang akalat na natapos ko. And from here, natutunan ko kung paano yung mindset, kung paano mag-invest sa stock market. And as of now, meron ako investment sa stock market. And continuously growing. Hopefully, tumaas na tumaas. So, yan. And then, after all of this, dito na pumasok yung I am also considering my YouTube channel as my another source of income kasi monetize na yung aking YouTube channel and pinagtrabahuhan ko rin siya para magkaroon ng extra income pa. Although medyo na-stop ako ngayon, gawa nga ng nadadivert yung attention ko dun sa dalawang business ko, which is Serpent Bookbinding Services at saka itong aking balloon project. Ayan. So itong dalawang business na to, itong Serpent Bookbinding, itong tatlong ito, as of now, ito yung masasabi kong in a way, successful na siya kasi may continuous yung yung pagpasok ng income dito sa dalawang business na to, sa tatlong ito. Kumbaga ito yung hindi ito yung source ng aking income, pero ito yung ito yung mga iba pang pinanggagalingan ng aming finances. Pero hindi ko ginagalaw yung mga income nito. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit hindi ko siya ginagalaw. Okay? So, ito yung aking journey as an entrepreneur. And I'm still looking forward na madagdagan ito or madagdagan ng aking branches or magkaroon ako ng pwesto somewhere. And hopefully. Bakit ko ba binagbabanggit itong mga to? So, lahat tayo ay nagsimula ng wala pang alam. Okay? So, lahat tayo nag-start ng, kumbaga, zero knowledge sa lahat ng bagay. Okay? But, as we go along, si Lord tinutulungan tayo na makakilala ng mga tao, na magbibigay sa atin ng inspirasyon, bibigay sa atin ng idea, at magmamold kung anong magiging tayo in the future. Okay? And, I hope kayo, habang lumalaki kayo, just be observant, at subukan nyo i-develop sa sarili nyo kung ano talaga yung gusto niyo in the future. Okay? So, hindi ito yung pinipilit. Kung ano yung, hindi ito yung, ang tawag doon? Hayaan nyo lang yung sarili nyo na just go along with the process. And then, later on, dadating sa point na marirealize nyo na, this is it, ito na yung time na yun na kailangan ko nang gawin itong bagay na ito. Okay? So, wait lang ha. Wait lang. Okay. So, ayan.
So, ang tanong is, paano nga ba mag-start ng sarili nating negosyo? Paano ba natin ito sisimulan? Okay? So, kung makarinig ng ng sagot mula sa ibang estudyante, paano nyo nga ba, ano yung idea ninyo sa pagsisimula ng negosyo? Saan kayo dapat magsimula? So, may I call, Magsimula po muna sa yan, maliit. si Patricia de los Santos. Sige nga, ulit nga, Patricia de los Santos. Magsimula po muna sa maliit na Yan, negosyo. magsimula sa maliit na negosyo. Okay. So, maganda yon kasi hindi ka naman pwede mo simula agad ng malaki kasi baka malaki yung malugi mo. RB Madel, ikaw. Maliit din po muna, tapos pag lumago-lago na po, saka po mag-expand ng business. Okay. Sandara. Siguro po sir, dapat dedicated din tayo kasi importante po yun eh. Once na nag-start po tayo ng negosyo, dapat hindi tayo mag-stop kung ano lang yung, bored tayo, o kaya kailangan natin ng extra income. Tingin ko po, kapag summer, halimbawa, shake. Tapos pag hindi na summer, hindi ka na magko-continue dun sa pagiging business person. I think kailangan mo rin ng dedication para magpatuloy sa journey mo as a, good businessman. Okay. Very nice. Siguro yun din yung naging dahilan ko kung bakit hindi ako nagtuloy-tuloy nun. Kasi sa isip ko, halo-halo lang. Hindi na ako nag-isip nung pwedeng maging negosyo nung tagulan na. Okay? Yes, Jerry Sedeño. Sir, pag mag-start po ng business, dapat po may plano. Kasi Yan, po, dapat pag may plano. ano po, magiging successful po yung isang business pag po nag-umpisa po siya sa plano po. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa mga sagot at salamat sa mga active na estudyante na nag-share ng kanilang Let's continue this. Magkaroon tayo ng exchange of thought regarding doon sa mga susunod ko na slides. Okay, so tingnan natin kung tama yung mga nasabi ninyo as we go along with the slides. And then, ito yung mga steps ko ha. Ito yung mga in-apply kong steps kung paano ko nakapagsimula ng negosyo ko. Okay, the first one is, kailangan mong simulan ito sa isang business idea. Okay? So, paano ka ba makapagsimula sa isang business idea? Number one, solve an existing problem. Okay? So, are you familiar with this? So, kailangan matalas yung mata mo dun sa mga problem na nag-exist sa paligid mo. And from there, so kailangan solusyonan mo yung mga problema na yon. Ano bang negosyo yung pwede kong ma-put up gamit para masolusyonan ko yung problema ng grupo ng tao na to. Let me give you one example. Are you familiar with this? Yes po. Familiar ba kayo dito? Yan. So, sino may ganito? Meron din ako dito. Sino meron ganito? Sino nakabili? Sino nagbebenta nito ngayon? Wala nagbebenta, di ba? So, ano kaya yung problemang sinusolusyonan ng produktong ito? Anyone? Sige nga. Ano kaya yung problemang sinusolusyonan? Yes, Franz Larel. Yung sir, yung kasalukuyang pandemya ngayon, sir, ginagamit siya, sir, para hindi magkahawa-hawa dun sa COVID-19. Okay. Very good. Ano ba rito yung produkto sa palagay mo, Franz? Ano yung sinasabi ng produkto dito? Yung sir, yung face mask. Okay, yung face mask yung nakita niya. Pero maliban dun sa face mask, meron pa isang produkto na rito. Yes, RB Madel? Sir, Or yun pong parang silicone na nilalagay sa may likod ng para po sa garter, para hindi masakit sa tenga. Yan, para hindi masakit sa tenga. Kasi alam nyo ba, ang face mask, kapag sinusuot mo na siya ng more than, parang half day mo na nasuot yung face mask, masakit na yan sa tenga. Okay? At yung mga nurses, hindi lang isang face mask ang sinusuot yan, nagdo-double yan. Okay? At imagine yung dalawang pwersa na nakakahila sa tenga mo, nagsusugat na yung kanilang likod ng tenga. So, ang problema na sinusolusyonan nito ay Franz Larel. yung sir, yung pantanggal side ng tenga, sir, para sir. Halimbawa, sa tenga, sir, nakasabit. Oh. Kumbaga, ginagamit siya, sir, para hindi na sa tenga sabit, sir, sa likod ng ulo, sir. Okay, very good. Sandara. We really felt comfortable po, lalo na kapag naka-face mask tayo. Lalo na po sa mga nurse. Yan. So, sino kayang target na customer dito? May target ba na customer tong product na to? Wala, sir. Kahit sino, sir, pwedeng bumili. And kahit sino pwedeng bumili, anyone pwedeng bumili. Pero nung ginawa nila tong item na to, I think, sa palagay ko, meron silang target na customer. Yes, RB? Mga po, matagal po magsuot ng face mask, kagaya po ng nurse, ng doctor.
Sila po kasi yung madalas na sumasakit yung tenga. Yan. Mga frontliners, ano? Mga frontliners, yung mga pinag-aanuhan nila. How about yung pangalawang picture, ito. Itong kulay black na nakasabit sa balikat. So, ito iba yung purpose nito. Itong silicone na nasa likod ng yung sinasabitan ay iba ang purpose nito kaysa dito sa pangalawang ito. Para sa naman ito, love faith. Sir, sa tingin ko po, para po yan hindi na po hawakan. Yan, At para hindi hawakan. Okay. What else? Sir, Saan ito? Yes, Franz. may nakita ko niyan, sir, kasi nagsisigarilyo siya, sir. Tapos, kaysa hawakan niya, sir, bigyan niya siya, sir. O kaya kaysa ilapag niya. Para, ano, sir, hindi siya, basta, diba, sir, pag nilapag mo, sir, baka mamaya yung pinaglapagan mo may virus o kaya ganun. Para doon siya, sir. Okay, very good. Yes, may patenya. Sir, ano po kasi para po di ba maiwasan, pag po tayo hinuhubad yung mask, kunyari po magsiselfie, yung naging practice po natin, ilalagay po sa leeg, sa baba po ng mukha. Ang nangyayari po kasi yung mask, contaminated na siya ng mga virus o bacteria po na nasa environment, tapos ilalagay po natin sa leeg natin. Para maiwasan po yun, siguro na invento po yan para hindi na natin ilagay po sa leeg. Yes. So dati walang ganito. Noon pa, walang gumagamit ng ganito. Pero dahil nga sa nakita nilang problema, nakita nila yung sitwasyon, kapag ipinatong mo yung face mask, sama kayo, pag hinubad mo yung face mask mo at ipinatong mo somewhere, yung pinagpatungan mo, contaminated na yun ng kahit na anuman yung nakadikit sa face mask mo. And pag dinampot mo tapos may humawak doon, anak mo o kaya kakilala mo, katrabaho mo, so maaari silang mahawa kung may virus man yun, pwede silang mahawa. Okay? So ginawa ito para hindi kung saan-saan mo ipinapatong yung face mask. Okay? Para hindi siya mawala din. Yung iba nawawala. Diba sabi nga sa TV, bawal hawakan yung face mask mo. Kapag nasuot mo na yan, contaminated na yan. So hindi mo na yan pwedeng hawakan. So kaya na-invento ito. So diba? So may existing problem, nakita nila yung potential. So ang ginawa nila, nag-invento sila ng ganito. And very effective. Maraming bumibili nito. Okay? So yun yung unang idea kung paano ka magsimula ng negosyo. Be a keen observer. Tingnan mo yung paligid. Ano ba yung kailangan ng tao? Ano ba yung kailangan ng isang komunidad? Halimbawa, meron kang kasi dapat nakafocus ka sa isang community din. Halimbawa, community ng bikers. Oh, napapansin nyo ba sa tabi ng highway? Ang dami nagbebenta ng mga pwedeng gamitin damit o kaya yung cycling, di ba? Para sa mga bikers. Bakit sila nandun sa highway? Bakit sila nasa highway nakabalandra doon? Sir, Yes? kasi po sir, kalimitan po ng mga bikers dumadaan po sa highway. Ayan, di ba? Sa highway kasi dumadaan yung mga bikers. So, kaya nandun yung mga nagbebenta ng ganyan. Another thing, dyan sa highway ng Pililya, makakakita mo, ang daming nagbebenta ng halaman. Bakit kaya? Bakit kaya? Ba't nandun sila? Ba't doon sila nakapwesto? Hindi sila sa kabila, dun sa may bayan magbenta. Franz. Ano, sir? Di ba, sir, ano to? Tawag dito? National Road. Kumbaga, sir, mas maraming dumadaan na, ano, sir, papuntang Maynila, tsaka papuntang Laguna. Yun. Parang ganun, sir. Okay, thank you so much. Sandara, ikaw. Sir, kasi po, pag magbebenta ka ng product, dapat pipiliin mo din yung lugar kung alam mong dun ka mas maraming mabebenta or dun matao or dun kalamitan dumadaan yung mga bikers na nangangailangan ng ganyan. Dapat alam mo din yung pupestahan mo. Yes, okay. And also, isa pa sa problema dati, wala namang ibang nagbebenta noon ng mga ganyan. Pero dumami, di ba? Lumaki pa. Halos na puno, malapit na sa kalsada yung mga binebenta nila mga halaman. Kasi ang daming naghahanap. And karamihan na naghahanap sa highway, kung bakit din sa highway, kasi doon dumadaan yung may kotse. Mga mayayaman. Target nila yung mayayaman. Diba? So, dahil kaunti dati yung nagbebenta ng mga pang plantita, so doon sila pumasa sa highway para makita sila ng mga mayayaman. Yung mga may mga sasakyan. O, diba? Bakit hindi doon sa may bayan? Siyempre, mga nasa bayan, yung mga namamalengke lang, yung mga sapat lang yung pera, diba? Pero dito sa highway, dito dumadaan yung may mga magagandang sasakyan. So, may mga wheels. So, doon sila nagpwesto, diba? Tsaka yung mga meron na, pinalaki na lang nila para mas makita sila.
The next one na kailangan mo i-consider is consider the nature of business that you're going to produce. Hindi lamang product ang pwede mong ibenta. Pwede mo rin ibenta ang services. Okay? Pipili ka, is it a product or services? Minsan, hindi natin alam, akala natin, ang pwede lang mabenta ay mga produkto lang. Halimbawa, ano ba yung mga produkto? Yan, mga sa halaman. Okay? Pero pwede ka rin magbenta ng services. Yung services mo, halimbawa, magaling kang mag-edit ng picture. O, di pwede kang pwede rin. Funeral services, sabi ni Sir Diaz. So, kasama yun sa mga services na ibinibigay na pwede nating ibenta. Okay? Marunong kang mag-manicure. O, pwede mo ibenta yung services mo na pagmamanicure. Marunong kang mag-edit ng video. Pwede mo ibenta yung pag-edit ng video. Marunong kang mag-manage ng Facebook o kaya magawa ng ads sa Facebook. Pwede mo pagkakitaan yan. Marunong kang mag-picture-picture. Magaling ka sa photography. Pwede mong ibenta yan sa ibang tao. So, you have to consider the nature of business that you want to put up. Is it a product or services? Okay? So, minsan sa services, yun nga lang, ang puhunan natin sa services ay tayo, katawan natin. Okay? Yung time natin, yung effort natin. So, yun yung puhunan natin kapag nagbebenta tayo ng services. Pero, you can scale it up. Pwede mong palakihin yung negosyo na yun by hiring other people which can do the services. Pwede mong ibenta yung services na yun. Nagkaroon nga ako ng idea dati. Wala nang mga masyadong maglalaba ngayon. Diba? So, pwede kang gumawa ng isang laundry shop na pwede kang mag-hire na lang ng mga, ang gusto ng iba kasi, ayaw nila nung washing machine lang, di ba? Ayaw nila ng washing machine lang, gusto nila kinukusot talaga. Pwede gumawa ka ng isang laundry shop na pakusot yung gagawin, hindi gagamit ng washing machine. O gagamit mo ng washing machine, pero kukusutin pa rin. Kasi hindi totally nalilinis yung iba kasi yung kalidad kapag ka naglalaba ka ng pakamay at saka ng pawashing, di ba? So, you have to decide what nature of business are you going to offer. So, is it a product or pwedeng service? Ayan. Another thing that we need to consider is to decide which product or services will you provide. Halimbawa, gusto mo ba yung parang Jollibee? O, ito, services. Parang Tok-Tok. Diba? Ba't nauso tong mga ganito ngayon? Bakit nauso? Yung Tok-Tok, yung mga delivery services, bakit sila patok na patok ngayon? Anyone? Yes, Eliza Jean? Sir, kasi po, dahil nga po sa situation natin, which is the pandemic, kumbaga hindi na po tayo masyado nakakalabas. That's why we tend to order online po. Kaya po nauso na rin po yung mga nagde-deliver. Kasi nga po, sila na po yung available para mag-deliver po ng products na in-order po natin online. Okay, di mo na kailangan lumabas, di ba? So, again, nag-start sila sa problem. Dahil ang problema ng mga tao hindi makalabas, bawal lumabas, sabi ni Kim Chiu. Pero, ang ibang tao na business-minded, nakaisip sila ng paraan, paano nila magagamit yung problema na yun para makapag-put up ng isang negosyo. And yun nga yung mga delivery service. Hindi lang Tok-Tok, itong Tok-Tok is parang nationwide. Sa mga province katulad natin, hindi umaabot dito yung Grab, Lalamove, yung mga ganyan. So, ang ginagawa natin, dito sa mga, nagpuput up ng mga sariling mga delivery service sa bawat bayan. Like for example, sa Tanay, meron ditong Tanay Motorcycle Express. Na kung saan, kung meron kang gusto ipabili, kung meron kang gustong ipa-pick up, ipa-deliver, so pwede sila. Okay? So, yun. So, ito, halimbawa, another example is the Malabanan Siponing. O, sino nakakakilala dito? Parang buong Pilipinas ata, pag sinabing yung taga-sip-sip ng Poso Negro, Malabanan na kaagad, di ba? So, kapag nagpupunta tayo ng business, kailangan mo mag-decide. Yung isang negosyo, hindi ibig sabihin na mabaho at mahirap yung negosyong yun, hindi mo na yung gagawin. Kadalasan, yung mga negosyo na ayaw gawin ng ibang tao, yun yung malaki yung revenue. Like for example, yung Malabanan. Sino yung mag-iisip na maggawa ng isang negosyo para dun sa mga taga-sip-sip ng sinong gustong pumalaban sa Malabanan, di ba? Kasi kung ikaw ayaw mo yung ganyang trabaho kasi mabaho 'yan, di ba? Pero yung Malabanan, walang ibang may gustong gumawa, so sila yung nag-put up ng gantong negosyo. At kapag sinabi mong puno na yung Poso Negro ko, saan ko kaya to pwedeng ang maiisip mo kagad Malabanan. Kahit sa Manila may Malabanan, kahit saan dito sa may Malabanan. At matalino ang gumawa ng negosyong ito dahil
I think sila yung nauna. Walang ibang gustong gumawa nito, kaya sila yung gumawa. O, di ba? At solong-solo nila, wala silang kalaban. Kung meron man, mga maliliit lang at hindi sila kilala, malabanan pa rin yung mga may isip na taga-sip-sip ng septic tank. Okay? Another one, ito, usong-uso, cake. O, gusto mo bang magbenta ng cake? Gusto mo bang magbenta ng pagkain? Ito, uso yung mga nagagawa ng mga bento cake. Yan. So, pero kung magpuputa tayo ng business, kailangan ba susunod lang tayo sa uso? Di ba? So, paano pag hindi na uso yan? Although, o kaya paano kung marami nang gumagawa, masyado na saturated? O, di ba? So, kailangan din natin yung pag-isipan. Gusto ba natin magtayo ng karinderya, ng sari-sari store? Ang dami ng sari-sari store. Di ba? So, yan. So, yun yung mga kailangan natin i-consider. Kailangan natin i-consider anong product ba? Pagkain ba? Services ba? Ano ba? Cake ba? Sari-sari store ba? Yun. And then, another thing na kailangan mo i-consider is your business goal. Kailangan mong i-consider yung business goal. Ano ba yung layunin mo sa pagnenegosyo? Ano ba yung, dapat meron kang ultimate goal. Mag-start ka ng, maliit, sabi nga kanina, start small, pero think big. Ang Jollibee dati ay isa lang siyang stand ng, nagbebenta ng Yum Burger. Pero ngayon, sila na yung pinakamalaki, isa sa mga pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas. At ngayon, meron ng Jollibee sa international. Di ba? So, kailangan kapag nag-put up ka ng negosyo, may vision ka dyan. Hindi pwedeng ngayon lang. Ito lang yung gagawin ko ngayon. Pag nalugi yan, o kaya wala kang plano kung paano mo siya palalakihin. O ano ba yung gusto mong gawin para lumaki yan? Halimbawa, yung ngayon, nagbebenta ka lang ng bento cake. O gusto mong magawa ng cakes. Pero dapat meron kang ultimate goal. Ano yung ultimate goal mo? Kailangan mo makapagtayo ng isang cafe. O, chain of cafe na magbebenta ng mga cakes na gusto mo. O kaya, cake shop. Kasi hindi na uso yung yung panaderya lang ngayon, yung bilihan ng mga tinapay. So, ang uso na ngayon, cake shop, cafe, mga ganyan-ganyan. So, kailangan meron kang ultimate goal. Hindi ka lang naggawa ng isang negosyo, meron kang big dream para dun sa negosyo mo na yon. Okay? So, yung ginagawa mong maliit na negosyo ngayon is just a stepping stone para dun sa mas malaking pangarap mo dun sa negosyo na yon. May tanong ba dito sa part na to? May gusto bang magdagdag or anything? Sige, continue ko Another thing that you need to consider is the target market. Ayan. Sino ba yung target market mo? Minsan may mga produkto na pwede sa lahat, kahit sino pwede, pero may produkto na targeted mo lang kung sino talaga yung gusto mong pagbentahan. Halimbawa, sa Pililya, merong halimbawa, yung mga taga-Pililya, mahilig sa mga aso, ganyan-ganyan, yung mga pets. O, dahil mahilig sa mga pets yung mga taga-Pililya, magtatayo ka ngayon ng bentahan or tindahan ng mga dog food or yung mga merchandise na pwede mong ibenta para sa mga mahilig sa pets. Ganon. So, kailangan na target mo yung mga ganong klase ng market. Okay? Ano yung mga kailangan mo i-consider? Kailangan mo i-consider yung interest nila, yung age group nila, yung gender, yung location, yung capacity nila na makabili, yung community, anong community ito, ano yung needs nila, ano yung gusto nila, at ano yung mga characteristics nila. Itong mga to kailangan mo i-consider kapag gusto mo, targeted talaga yung iyong yung market mo. Okay? Yung mga gusto mong pagbentahan. Sino-sino ba yung gusto mong pagbentahan? Ang gusto mo bang pagbentahan, mga estudyante lang. O, di ba? So, pag estudyante lang, so magbebenta ka ba ng mga mahal? Kapag estudyante yung target mo, di ba? So, wala naman silang masyado pang kakayahan na bumili ng mga mamahaling bagay, di ba? So, another thing, gender. Halimbawa, gusto mo bentahan mga babae lang o mga lalaki lang, di ba? So, yun. So, kailangan mo i-consider yung target market. Kailangan kilalanin mo yung target market mo. And from there, pwede kang makapagbuo ng isang marketing strategy kasi kilala mo yung target market mo. Okay? Know your competitors. Mamaya, malalaman nyo kung ba't kailangan nyo makilala yung mga competitors ninyo. Pero yung iba, hindi makapagsimula kasi marami silang competitors. Okay? Pero, maganda na rin, sa part ng mga mamimili, maganda yung maraming competitors, maraming nagko-compete. Okay? Pero,
dapat basta ang mahalaga, kilala mo kung sinong competitors mo so that you will be able to know kung ano pa yung kulang sa'yo at kung paano mo lalampasan yung produkto ng iyong competitor. So kung wala kang competitor, parang mawawalan ka na ng room for improvement. Isipin mo, okay na yung negosyo ko. Okay na tong negosyo na to. Well, hindi ko na kailangan magdagdag pa ng hindi ko na kailangan mag-improve pa kasi nakikita mo, ito na yung wala naman akong nakikitang kakompetensya. Pero kung meron kang kakompetensya, maiisipan mo na kung paano mo pa i-improve yung iyong negosyo, yung iyong produkto. Okay? So kaya dapat kilala mo yung competitors mo, alam mo yung prices nila, alam mo yung hindi para makipag-compete ka sa presyo. Okay? So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit hindi nyo kailangan makipag-compete sa presyo. And then another thing is, kailangan mong pumili ng business name. Siyempre, kailangan mong pumili ng magandang business name. Ipapaubaya ko na sa inyo yan. Pero kailangan, kapag gagawa ka ng business name, kailangan na i-related dun sa business mo, madaling tandaan, catchy, yun, kailangan unique. Okay? So, katulad nitong mga ito. So, bahala na kayo dun sa inyong business name. Kailangan madali siya matandaan ng tao. And then, papunta tayo sa business idea. Okay? So, meron na tayong konsepto dun sa negosyo na gusto nating iputak. Susunod na po is the product development. Okay? So, meron mga steps ng product development. So, meron lang ako nilagay na 4, pero marami dapat ito. Okay? So, ano ba yung mga steps ng product development? First, kailangan mo mag-research. Ngayong panahon na to, swerte tayo kasi meron ng YouTube, meron ng Facebook, meron ng Google. Okay? So, i-google mo na lang yung mga yan, kung paano nabubuo, kung paano gumawa ng masarap, kung paano, anong mga ingredients, kung paano siya palulupitin. Yan. So, maswerte tayo kasi meron na nitong mga ganito ngayon. Nung unang panahon, wala pang mga ganyan. So, kung magre-research yung mga tao, kailangan talaga nilang mag-immerse dun sa negosyo. Kailangan talaga nilang pumunta dun sa mga businesses na kapares ng business na gusto nilang i-put up. Kung gusto nilang mag-restaurant, kailangan nilang pumunta sa restaurant, mag-observe sila dun, talagang titingnan nila kung paano nangyayari, kung paano yung proseso, kung paano tumatakbo yung ganong negosyo. Ganun yung mga ginagawa ng unang panahon. Pero ngayon, dahil may YouTube na, may Facebook, may Google, at madali mo nang malalaman, madali mo nang masasearch. Kailangan magaling ka lang mag-search. Okay? Next step is design. Okay? Paano mo i-design yung iyong product? Okay? Ako, kapag nagde-design ako ng product, ang pinakamahalaga sa akin is kailangan may kalidad. May quality. Okay? 100% yung quality. Kasi, may mga tao na, may mga consumers na minsan titikman lang yung produkto mo, tetestingin lang yung produkto mo. Pero bakit hindi na sila bumabalik? Bakit pagkatapos silang matikman, hindi na bumabalik yung mga customers na yun? Kasi tinikman lang. Tiningnan lang yung produkto mo kung okay. Diba? Yan yung mga karamihang sakit ng mga food business. Kapag bago yan, lahat ng tao pupunta dyan. Titikman yan lahat. Pero after 2 months, 3 months, 4 months, unti-unti, bababa na yung sales nila. Bakit? Natikman na ng tao. Pero kung yung produkto nila may kalidad, masarap, kakaiba, so babalikan niya ng tao. At i-refer yan sa ibang tao pa, sa ibang kakilala na. Uy, masarap dito. Uy, masarap dyan. Uy, masarap doon. O, di ba? So, babalik sila. At saka dapat, ito pa yung pangalawang criteria ko sa pag-create ng isang produkto. Kailangan malupit. Okay? Ano ibig sabihin ng kailangan malupit? Halimbawa, gumawa ka ng cake. O, kailangan hindi lang siya lasang cake. Kailangan hindi lang masarap na cake yan. Kailangan mayroon kang something na inilagay dun sa cake para maging kakaiba siya dun sa mga ka-competitor mo. Diba? Halimbawa ay nagbebenta ka ng mga gamit na pang-bisikleta. O, kailangan meron kang something na idinagdag. Okay? Actually, yung isa sa mga kailangan mong gawin kapag nagagawa ka ng yung pinaka most profitable na mga negosyo ay yung mga nagde-develop. Katulad nitong ano man tawag dito, yung lagayan yung lagayan ng face mask, yung pinakita ko kanina. Dati wala namang ganito. Pero nung naka-invento sila ng ganito, dahil sila yung nauna, na-imagine nyo ba kung gaano sila kumikita sa panahon ngayon? O, ilan yung tao sa Pilipinas? O, kung kalahati doon bumili ng ganito, kung piso ang isa nito, o, edi mas malaki yung revenue nila. So, kailangan yung mga ginagawa nating produkto, kailangan malupit, may kalidad, at saka kakaiba, di ba? Ang hirap i-explain nung malupit eh.
Mamaya, sana madagdagan ko pa. And then after that, kapag nag-create ka ng may quality na produkto, nagawa mo na siya, na-design mo na siya, kailangan mong i-test. Test mo sa market. Yung iba nag-free taste. O, di ba? Pero, parang medyo malulugi ka kung puro free taste eh. Yung iba titikman lang. Pag di masarap, pwede hindi mo na-order yan. So, sasabihin, wala bang free taste? O, puro free taste na lang ang binigay mo, wala ka nang kinita. Okay? So, ako, ang personal opinion ko sa ganyan, kung meron kang product, kung meron kang negosyo, i-ano mo na siya, i-test mo na siya subukan mo na siya ibenta. Okay? Pero pwedeng hindi mo na ganun kamahal. Kasi sabi mo, nagagawa ka pa lang ng test product mo. Tapos, ibebenta mo siya sa ganito. O kaya maghanap ka ng mga tao na nangangailangan. Halimbawa, nagagawa ka nga ng cake. Meron kang kaibigan, nagagawa ka ng party. Operan mo siya. Nagagawa ka ng cake. Bayaran mo na lang yung materials ko. O, di ba? Nakapag-practice ka na, na-testing mo pa naipatest mo pa yung product mo, naipatikim mo pa din sa kanila. Siyempre, maraming titikim nun. At kung nasarapan sila doon, pwede nilang itanong, saan galing ang cake mo? O sinong nagano, ganyan. Kailangan, kausapin mo lang yung kaibigan mo kapag may nagtanong, ganito yung price niyan, bla 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 bla. O di ba? So, kailangan mong i-test yung iyong product. Kailangan mong ikaw bilang entrepreneur, kailangan mo ring i-practice yung sarili mo kung paano mo i-create, i-produce yung product. At hindi ka makapag-practice kung walang order sa'yo. Hindi ka makapag-practice kung yun nga, maubos lang yung pera mo, maubos lang yung puhunan mo, kung puro ka lang labas ng labas, tapos ipapatikim mo na ipapatikim sa iba. Kailangan mo siya ibenta. Okay? Kailangan mo siyang ibenta sa ibang tao from that way or in that way na practice mo na, nasubukan mo pa magbenta. 'Di ba? So kailangan mo i-test yung iyong product kung okay ba siya, swak ba siya dun sa target customer mo. Tapos hingi ka ng feedback. Okay ba? Ano bang kailangan i-improve? Simulan mo siya sa mga kaibigan mong ibenta. Then from there, mag-gather ka ng information, mag-gather ka ng mga feedback para gamitin mo yung mga feedback na yun para ma-improve mo pa yung iyong product. Okay, next is manufacturing. Ayan. So, tapos ka na, na-test mo na, okay na perfect mo na yung product mo. Kailangan mo nang pag-isipan kung paano ka magmamanufacture ng product mo. Paano mo na siya bubuin ng mass produce at ibebenta mo. Paano ka gagawa ng marami nun? Kailangan mo bang mag-hire ng tao? Kailangan mo bang mag-train ng mga tauhan? Kailangan mo bang i-hire yung kapatid mo para siyang gagawa nito, bla bla bla. So, dun ka na sa manufacturing stage. So, ito yung mga steps in product development. Again, mag-research ka, i-design mo yung product mo, i-test mo yung product mo, at pumunta ka na dun sa manufacturing stage. Next, after ng product development, ito pala, meron pa. Di ba sabi ko sa inyo kanina, know your competitor. So, kailangan mong tanongin yung sarili mo, why is your product better than your competitors? Kailangan mong, kung cake ang negosyo mo, Diyos ko, dami nagbebenta ng cake ngayon, parang lahat sila masarap, no? Kailangan mo itanong sa sarili mo kung bakit better yung product mo kaysa sa kanila. Okay? Pero, wag ninyong gagawin yung price war. Ano yung price war? Meron bang may idea sa price war? Anyone? Ano ibig sabihin ng price war? Yes, Andara? Sir, yung iba po kasi, kapag same product, halimbawa cake, tapos kabila naman ay cake din, sa sobrang, yung benta is parehas, mas nalalamangan ka na. Minsan nagtitempt ka na babaan yung price mo, na para mas madaming pumunta sa'yo. Kasi syempre, lahat naman po siguro ng customer ay mas gugustuhin yung sulit na, tapos mura pa. So siguro din po nagkakatalo, kaya may negosyo na minsan nalulugi na hindi na nila napapansin. Okay, thank you so much. Another answer? So, tama yung sinabing Sandara, ha? Another one, meron pa bang gusto mag-share tungkol sa price war? Sir, Yes, Gian? sir, siguro po yung nagpapababaan po kayo ng presyo Yeah. ng mga kompetensya niyo po. Okay. Sa palagay ninyo, sino ang mananalo sa price war? Nagbababa, sir. Yes, Jeric? Sino ang mananalo sa price war? Kapag may dalawang negosyo, nagtunggalian sila ng pababa ng presyo, sinong mananalo? For me, sir, is yung nagbababa kasi mas tatangkilikin yung yung product niya. Which is, the more na may magtangkilik, mas malaki yung may ipon niya kahit konti. So, pag Okay. din yun, lalaki din po yun as time goes by. Okay. Anong idea naman ng iba? Yes, Sandara, anong idea mo?
Sir, siguro po yung mga consumers. Yes? Bukod po sa nakamura na sila, meron pa po silang choice na pagpipilian. So, dun pa lang sa product na nakuha nila, tsaka dun sa price, dun pa lang po is panalo na sila. Okay. At sinong talo? Yung mga nag-lower po ng price, dahil lang sa kagustuhan nila na mahigitan yung kalaban nila dun sa kabilang shop. Siguro po, yan. Okay. So, ang talo po dito ay yung parehas na negosyante. Yung dalawang naglalaban, sila yung talo. Bakit? At the end of the day, binaba nila ng binaba yung presyo. So, ayun guys, wait lang natin si Sir makabalik. Mukhang marami-rami na tayong natututunan sa mga na-share ni Sir Pen na experience niya sa kung paano mag-build up ng business. May mga gusto ba kayong i-share habang inaantay natin si Sir? Ayan. So, as I was saying kanina, okay, ang talo po sa price war ay yung dalawang negosyante na nagpapababa ng presyo. Because, sabi nga ni Jerry, sabi niya, kapag mas maraming mas maraming, pag binaba ng presyo, pag mas marami yung pumunta sa kanya, mas maraming kita. That is case-to-case basis. Halimbawa, mababa na yung price mo. Ibig sabihin, mababa na yung revenue mo. Napapagod ka na, so ang dami mong nagawa, ang dami mong natapos na, na produkto, ang dami mong natapos na order, kasi binaba na yung presyo mo. Pero at the end of the day, sasabihin mo, parang pagod na pagod ako ngayon, pero ang liit-liit ng kita ko. Diba? So, whenever you have a business, so, hindi mo kailangan pababayin yung presyo mo para lamang makapag-gather ka ng mga customer. Hindi lang laging sa pagbababa ng presyo ka makaka-gather ng mga customer. So, hindi lang laging ganun. Okay? So, hindi mo kailangang magbaba ng ano mo, tapos magsasuffer naman yung quality ng product mo. Diba? So, kawawa din yung customer. Nakabili nga sila ng mura, pero yung quality hindi nila nakuha. So, kapag napunta kayo sa ganong sitwasyon, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, know your competitor. Dapat yung presyo mo, medyo ipantay mo lang dun sa presyo ng kalaban mo. Tapos, kailangan, di ba sabi ko rin kanina, kailangan yung produkto mo ay merong quality at saka malupit. Kailangan merong kakaiba dun sa produkto mo na para kung magkapares man kayo ng presyo, mas maganda naman yung services or yung produkto na binebenta mo, so sa'yo pupunta yung tao. Hindi mo kailangan magbaba ng presyo. Ang kailangan mo, palupitin mo yung produkto mo para hindi mapunta sa iba or para sa'yo pumunta yung iyong mga customer. Minsan, may mga customer, lalo na yung mga middle class, papunta sa upper class, kapag mababa yung presyo ng produkto, isipin nila low quality yon. Okay? Isipin nila yon na low quality. Kaya minsan, hindi rin effective na bababa yung produkto mo kasi mag-isip yung mga middle class, mga higher class na tao na bakit mababa yung presyo mo? Baka hindi maganda yan. So hindi kung ang target na mga mga customer mo yung mga high paying customer. So hindi mo kailangan babaan yung presyo mo. Instead, kailangan mong mag-isip ng paraan kung paano mag-i-improve yung produkto mo para kahit presyuhan mo siya ng mas mahal ay kumbaga may tatangkilik pa rin ito. Kaya mahalaga pa rin na meron kang target customer. Ito yung target customer ko. Ang customer ko ay mga middle class. Okay? Kung middle class yung customer ko, kailangan kong gumawa ng produkto na pang middle class. At kailangan kong magpresyo ng produkto ko ng pang middle class din. Okay? Ang produkto ko ay pang upper class. Ang target na customer ko ay pang upper class. Kailangan yung aking produkto ay pang upper class talaga, may kalidad, at mukha siyang premium tingnan. Pero at ang presyo ko rin dapat ay pang premium din, pang ano. So anong mas gugustuhin mo? Magbenta ka dun sa mga nagtitipid o magbenta ka dun sa mga upper class na willing to pay na kahit na magkano. 'Di ba? So mas gustuhin mo na magbenta ka dun sa mga upper class kasi sila yung mga tipo na hindi na tumatawad. 'Di ba? Minsan yung mga kakilala mo sila pa ngayon tumatawad sa iyo, 'di ba? Sila pa yung mga may ano. Pero no, that's part kasi negosyante ka eh. Pero dapat medyo kilala mo rin talaga kung sino yung mga customer mo. And from there, yun yung magpagbabasehan mo ng produkto na gagawin mo. Kung gaano siya kamahal or kamura. Okay? So, wag kayong makikipag-compete sa presyo, lalong-lalo na kung small business pa lang kayo. Halimbawa, ang kalaban ninyo ay pure gold sa pababa ng presyo, eh talong-talo kayo doon. So, wag kayong makipagpababa ng presyo. Okay? So, make sure that your product is better than your competitor so that you can price your product higher than the normal. Okay?
Next step is gather your things. Meron ba, wait lang, bago ako mag-proceed. So, meron bang inputs, realization, anything regarding dun sa product development, sa price war, etc.? Wala. Okay? So, let me continue. Next step, nakapag-produce ka na ng product, na-develop mo na yung product mo. Okay? So, ang susunod na dun is gather your things. Ano na yung i-gather mo kung anong meron ka? Kanina, nung inaano ko, ang pinakamalaking problema kung ba't nahihinder or kung bakit hindi matutuloy ang isang negosyo ay dahil sa kapital. Okay? So, let me tell you that you already have what you need to put up the business that you're thinking. Kasi ang pinakamahalagang bagay na dapat ay meron ka, number 1, yung iyong dedikasyon sa negosyong gusto mong i-put up. At pangalawa, yung puso mo dun sa negosyo na gagawin mo. Okay? Kung meron kanyang dalawang yan, sigurado ako mapuput up mo yung negosyo na yan na nasa isip mo. Okay? Hindi mo kailangan ng maraming bagay. Maraming paraan para magawa mo yung bagay na yun. Kung wala kang equipment, mag-isip ka ng paraan kung paano magagawa yung produkto na yun na hindi mo kailangan ng equipment na yun. At the beginning, ganun talaga. Okay? Kapag nag-gather mo na yung mga materials na meron ka, pag-isipan mo na kung paano. Okay? Sabi ko nga at first, you just work with what you have. Kailangan mo lang gamitin kung anong meron ka. Kasi naging dahilan ng mga tao kung ba't hindi sila nagpo-put up ng negosyo. Nagiging excuse nila kasi wala silang ganito, kasi wala silang ganyan, kasi wala silang ganun, walang ganyan, bla 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 bla. Okay? So, halimbawa lang may pera ka. Nabili mo na lahat ng mga materials na kailangan mo para sa negosyo mo. Pero at the end of the day, nabili mo na, nakapag-invest ka na ng malaking halaga. Nakapuga. My accent just to sound smart. Does that mean that I sound smart to you? Thank you! Nasaan na ba ako? Nabili mo na yung mga materials na kailangan mo sa negosyo. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng sticker printing shop. Gusto rin ngayon yung pag-i-sticker. Nabili mo na lahat. Nabili mo na yung printer, nabili mo na yung machine na pangkat ng sticker, nabili mo na yung mga sticker na consumables mo. And then, after that, hindi mo naman alam gamitin. Okay? Wala ka palang puso sa paggagawa ng sticker. Wala naman palang magbebenta ng sticker mo. Hindi mo naman pala alam ibebenta, marunong kang gumawa, hindi mo naman alam ibebenta. 'Di ba? So, yung pagpo-put up ng small business is just the first step to test if your business will be profitable. Okay? Kaya ka nagpo-put up ng maliit na negosyo para ma-test mo kung magiging profitable ba yung business na yun o hindi. So, kaya maliit lang muna sa simula. Start small, think big. Okay? Hindi ka bibili ng lahat ng materyales and then at the end, hindi mo naman pala ma-execute yung business mo. Sayang lahat ng investment mo. Diba? So, hindi excuse na kulang ka nito, kulang ka ng ganyan. Kung, halimbawa, gusto mong mag-put up ng sticker business. Okay? Wala kang machine. Wala ka ring printer. O, anong gagawin mo? Meron ka lang laptop. Marunong ka lang mag-layout. Mag-layout ka ng sticker, tapos ipagawa mo siya doon sa mga sticker printing shop, tapos ibenta mo. O, diba? So, pag may bumili, pagawa ka uli. Benta mo uli. Pag meron na naman bumili, gawa ka na naman ng bago. Hanggang sa makaipon ka. Kapag nakikita mo na marami na nagpapagawa sa'yo, that's the time na bumili ka ng mga printer, ng cutter, ng sticker, ng stock, ng mga stickers, etc. O, diba? From there, una, na-test mo muna kung magiging profitable siya, kung nandun ba talaga yung puso mo din sa negosyo mo yun. First of all, nami wifi dahil paspas na asal may kuryente dahil naabo May patenya, ano ba yan? Wala, sir. Hindi ko po sinasadya. Okay, tuloy natin. So, yun nga sinasabi ko kanina na hindi dahilan na kulang ka. Okay? Isipin mo, nasa iyo na lahat. At kailangan mo na lang ay diskarte kung paano mo patatakbuhin, kung paano mo ipagpapatuloy yung negosyo na nasa isip mo. Okay? So, hindi dahilan na wala kang kapital, na wala kang nito, wala kang ganyan, bla bla bla. Kailangan lang i-diskarte at puso sa ginagawa mo. I-test mo muna, then pag okay, then tsaka ka maghanap ng pera at tsaka mo ipangbili ng mga kailangan mo. Next step is kailangan mo makahanap ng suppliers. We are lucky ngayong panahon nito dahil napakarami ng pwedeng pagbilan na hindi mo na kailangan lumabas. Nandyan si Shopee, nandyan si Lazada, Carousel, Zalora,
Siyempre, Divisoria, kailangan mo pumunta dyan, di ba? Mas marami kang suppliers na makukuha dyan. Pero kung panahon ngayon, hindi kayo masyadong makakapunta. Ako, ang ginagawa ko dyan, pinapabili ko yan. Dun sa, halimbawa, yung delivery service. Kukontakin ko delivery service, sabihin ko, bumili sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. And then, meron ding Alibaba. Meron ding, ito, Taytay, yung mga bilihan ng mga damit. Kaya tela. Meron din tayong AliExpress. Merong eBay. Sobrang dami ng pwede nating pagkuhanan ngayon. Samantalang noon, Divisoria lang, Recto, ganyan-ganyan. Kailangan mo talagang pumunta. Pero ngayon, pwede ka nang umorder-order na lang ng materials mo para makapaggawa ka ng product na gusto mong gawin. Okay? At lahat nasa Shopee at Lazada. Sabi nga, nasa Lazada yan. Diba? Next, pricing. Ito na. Ano ka magpe-presyo ng iyong materials, ng iyong item, ng iyong product? Okay? The first one is you have to list down all the materials, ingredients used in the product. Okay? Kung cake ang ginagawa mo, ilang cup ng cake, dapat may presyo bawat cup ng harina. Okay? Ako nag-estimate lang ako ng mga materials. Halimbawa, ang isang kilo ng harina ay let's say 50 pesos. Okay? Tapos sa cake na gagawin ko, ang kailangan ko ay 3 cups. So, ibig sabihin, para malaman ko yung presyo ng harina dun sa produkto na yon, i-divide ko yung 50 sa, halimbawa yung isang kilo ay ang 5 cups. Kunwari lang to, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. Halimbawa, ang isang kilo ng harina, 50 pesos. Sa 50 pesos na yon, magkakaroon ka ng 5 cups ng harina. Okay? So, ibig sabihin, ang isang cup, 10 piso. Kung sa cake na gagawin ko, gagawa ako ng 3 cups, nagagamit ako ng 3 cups ng harina, ibig sabihin, ang cost ng aking harina ay 30 pesos. So, may cost na ako para dun sa harina. And then, kailangan ko ng asukal. Ganun din, i-divide ko lang din. Okay, mag-aalat ako ng price kung gaano karami. Halimbawa, 2 kutsara, magkano yun? Halimbawa, 3, 4, ganun. Tapos, ano pa? Itlog. Alam mo naman yung presyo ng itlog. Halimbawa, 7. O kung 2 nun, edi 14 pesos. So, ganun. So, ganun ako magpresyo. Ewan ko dun sa iba ha. This is my personal experience. So, lahat ng materials na kailangan ko sa isang produkto, pepresyohan ko yon. Tapos, para kung halimbawa, 10 cake yung kailangan kong gawin, i-multiply ko lang sa 10 yung overall expense. Next, kailangan mo ring dagdagan ng labor cost. Ito yung nakakalimutan ng mga tao kapag nagagawa ng pricing ng kanilang product. Hindi nila naisasama yung labor cost. Halimbawa, ba't kailangan ng labor cost? Halimbawa, ikaw yung negosyante, ikaw yung nagput up ng negosyo. Hindi mo na nilagyan ng labor cost kasi ikaw naman yung gumagawa. Okay? Pero paano pag dumating yung time na kailangan mo na mag-scale? Tapos, hindi mo kayang gumawa ng ganong karami. So, magkano ang babayad mo dun sa tao na pwedeng gumawa nun para sa'yo? Diba? So, hindi mo na i-alat yon, hindi mo nakasama yun sa pricing ng product mo. So, hindi magiging accurate yung price ng iyong product. Okay, kailangan isama mo yung labor cost. Kung ipapagawa mo to sa ibang tao, magkano yung ibabayad mo sa tao na yon para gawin yung produkto na gagawin mo. Okay, kailangan isama sa labor cost. Pagka-compute mo ng lahat ng ingredients ng product mo, sama mo yung labor cost. And then, sama mo rin yung utilities, hindi mo sinasama to. Halimbawa, nagawa ka ng cake, gumamit ka ng mixer. Di ba may kuryente yon? O, magkano ang ibabayad mo sa kuryente? Di ba, pag hindi mo ginawa yun, pag nag-mass produce ka, marami ka nang ginawa. So, parang hindi mo may sasama yun dun sa iyong produkto na ginagawa. Hindi mo masasama yun sa pricing. And then, di ba, nagawa ka ng cake. Di ba, may tubig yun. Isama mo rin si tubig. Kung gano'ng karaming tubig, magkano siyempre, pagkatapos mo magawa ng cake, hugasan mo yung mga pinaglutuan mo, di ba? O, gagamit ka ng tubig dun. So, magkano yung iaalat mo para dun sa utilities na tubig, kuryente? O, di ba? Kailangan mo rin ng internet kasama sa utilities yon. Ibebenta mo yung item mo. I-promote mo siya sa Facebook. Siyempre, kailangan mo ng internet. Kasama rin yung safety na factor in kung nagawa ka ng pricing. Okay? Rentals. Sir, paano kung sa bahay ko lang ginagawa yung product ko, mag-rentals pa ba ako? O, paano naman kung ilalabas mo na yung iyong business? Wala kang sinamang budget para sa rentals. O, di ba? Hindi mo rin siya may sasama dun sa pricing. So, dapat kasama pa rin yung rentals. Halimbawa, sa bahay mo lang naman ikaw magagawa ng business mo. Kailangan maglagay ka ng kahit konti man lang para dun sa rentals, para meron ka pa rin konting
pwedeng pagkunan in case man na ilabas mo yung negosyo mo sa bahay mo at kumuha ka ng pwesto. Machineries. Ito, machineries, mga makina na gagamitin mo sa iyong produkto. Halimbawa, gagawa ka ng cake. Diba may mixer doon? Diba may beater, yung ganyan-ganyan? O, yung mga yan, nasisira yan pag tumagal-tagal. So, dapat mag-aalat ka ng presyo, ng amount, so that kapag kailangan mo ng palitan yung item na yon, meron kang budget para gawin yon. Meron kang budget para palitan yung yung iyong machine na ginagamit. Kung gumagamit ka ng mixer, halimbawa 5 years yon, o halimbawa ay sa isang cake na gagawin mo, mag-aalat ka ng 20 pesos, 30 pesos, ganun, para dun sa machine mo, para lang pag dumating yung time na nasira siya, meron kang budget pang paggawa noon. O pag dumating yung time na kailangan mo na siyang palitan, meron kang budget para pampalit dun sa machine na yun. And then, delivery charge. Optional lang naman ito, pero pwede mo na siyang isama. Pwede mo siyang gamiting pang-promote. Halimbawa, free delivery, pero yung pala kasama na yun sa presyo mo. Diba? Free delivery within Pililya. O, pero kasama na yun sa pricing mo. So, isipin ng tao, free delivery, dito na ako. O, diba? So, hindi na nila isipin kung mas mahal ba yan o ano. Pag nakita nilang free delivery, so, okay na rin yun. So, pwedeng isama mo na rin siya sa presyo. O, paano pag kapitbahay mo lang yung order? Meron pa rin bang charge yung delivery charge? Meron pa rin, kasi kasama siya sa pricing eh. So, advantage mo lang kasi kapitbahay mo lang yung nagpagawa. Hindi mo na kailangan gumastos dun sa pamasahe. So, pasok na siya dun sa pondo mo, dun sa income ng business mo. Siyempre, kailangan mo rin magdagdag ng markup. Pag na-compute mo na yung overall cost ng iyong product, kailangan maglagay ka ng amount kung magkano yung markup, yung tubo mo dun sa anong yon, sa business na yon, sa item or sa product na yon. Halimbawa, ang total na materials mo dun sa cake mo ay 200 pesos. Anong may markup mo? Magkano mo siya ibebenta? O, ibebenta mo ba siya ng 300? Ng 400? Anong gagawin ninyo kung kayo yung may business? Halimbawa, yung item nyo, ang total operation cost, yung materials niya, tsaka yung operation niya, ang total mo ay 200 pesos. Magkano mo ibebenta yung product mo? O paano mo ibebenta o magkano mo siya ibebenta? Anyone? Hindi nga. Jerry Sedeño. Kung 200 yung total ng materials ng iyong product, magkano mo ibebenta yung product mo? Halimbawa, cake. Ano po, sir? Halimbawa, cake yung iyong product. 200 yung total ng materials mo, pati yung labor cost, etc. Magkano mo ibebenta yung cake? Siguro, sir, 300 po. 300. Bakit 300? Kasi po, marami pa pong bagay po na kailangan pong isaalang-alang po, hindi lang po dapat po dun sa may pinakang nagastos po sa pagbuo po ng cake. Katulad ng? Gaya po ng sa mga sa mga machine, sa mga kuryente po, sa tubig po na ginamit. Pati yung pagod ko na rin po sa paggawa po. Okay, sige, salamat Jerry. Sandara, ikaw, ba't 400? Kasi po sir, siguro sa pagod na din, tapos mas better po sa palagay ko na hindi na sa 200 po na puhunan, mas better kung tataasan ko po ng 100 pa kesa dun sa 300. Gagawin ko po siyang 400 imbis na mapapabilis ng kita ko. Sure naman po ako na yung product ko ay talagang may bibenta ko talaga siya ng patok talaga. So, para sa akin, kapag kumatok na siya, angatan ko pa ng onte. Okay, thank you so much. Okay, so, tama si Jerry na marami pang kailangan i-consider bago mo siya dagdagan. So, the first thing na kailangan mo i-consider ay, okay din yung sabi ni Sandara na gawin yung 400. Okay? Plus pag pumatok pa, dagdagan pa niya ng konti. Pero, let us remember, kapag nagpe-presyo tayo, minsan, mas mahirap mag-start ka ng mababa, tapos magtataas ka. Kesa nag-start ka ng mataas, tapos bababaan mo na lang. Okay, magkaiba yung part na yon. Sige, mamaya, wait lang. Ipaliwanag ko lang muna kung ano pa yung kailangan natin i-consider bago natin ibigay yung selling price natin. So, di ba sabi ko sa inyo kanina, know your competitors. Tingnan niyo yung presyo ng inyong kalaban. Okay? Pero kung cake yan, sigurado yung ibang mga gumagawa ng cake, ang labanan nila ay pababaan. Kasi mali yung mindset eh. Mali yung mindset nila doon sa paggagawa ng cake. Which is, dapat hindi sila nagpapababaan ng presyo. The more na pinabababa nila yung presyo, parang pinabababa nila yung alam niyo yung tawag din yung parang yung respect ng tao sa gumagawa ng cake na yon, 'di ba? Parang ganyan lang ba yung yung halaga mo bilang isang baker? Kasi bago ka nag-bake, pinag-aralan mo muna 'yan,
ginawa mo muna yung lahat, di ba? So, mali yung mindset ng iba. So, ang gagawin natin, pag-aralan muna natin yung presyo sa paligid. Okay? And then, pangalawang kailangan i-consider, kailangan yung bang product ko ay malupit, may kalidad, kakaiba dun sa ginagawa ng iba, mas masarap ba ito dun sa ginagawa ko. Then from there, kung yung bang product ko pulido, okay, as compared dun sa mga gawa ng iba. So, from there, dun ka magde-decide kung magkano mo siya ipepresyo. Okay? Hindi mo masyadong ilalayo ng mataas dun sa mga kalaban mo, sa ka-competitor mo. Ididikit mo siya dun sa mga pricing nila. Pero make sure na may kalidad siya. Okay? Halimbawa, may isang bake shop na ganito yung quality. Na halos kaparehas ng quality ng ginagawa mo, ipantay mo yung presyo mo or medyo tumaas ka ng konti or bumaba ka ng konti doon sa presyo na yun. Then, yun yung gamitin mong pricing. Okay? So, ang problema lang doon sa ganong strategy kapag naglalabanan na sa presyo yung mga tao doon sa lugar na yon, so most probably mababa na yung magiging presyo mo. So ang magiging panglaban mo na lang talaga kung gusto mo talagang taasan, kailangan may kalidad yung ginawa mo, kailangan ay masarap, kailangan ay pulido, kumbaga nandun yung quality, nandun yung malupit part ng iyong produkto. Doon ka makakapagpresyo ng mas mataas. Pero kung naglalaban na sa presyo, medyo mahirap na siyang i-compete doon sa iba. Okay? Lalo na ang ibang gusto lang nila ay makabili lang ng cake. So, hanapin na lang nila yung mas mura. Diba? So, yon. And then, ito yung tanong. Paano ko kaya, tama ba tong tanong na to? Paano ko kaya pabababain ng presyo ng aking produkto para sa akin mapunta ang mga mamili? So, alam naman natin, so kayo na ko pa sinasabi, na mali yung ganitong mindset. Hindi ka dapat ganito mag-isip. Dapat ganito ka mag-isip. Paano ko kaya palulupitin yung aking produkto upang maibenta ko ito ng mas mahal? Di ba? Kung marami nang nagagawa ng cake, di magawa ka ng ng bilihan ng harina, okay, ng mga cake products, di ba? So, huwag ka nang sumabay sa kanila kasi dami na nilang gumagawa. So, ganun din yung ibang strategy. Okay? Gusto mo yung cake, pero hindi ka dahil ang dami na nagbebenta, ang dami na gumagawa, di magbenta ka naman ng mga kailangan ng mga gumagawa na yon. O, di ba? Di sa'yo sila pupunta. Okay? So, yun yung aking pananaw with regards to pricing. Yan, location is very important also. Will I sell it online or should I pick a location for my business? So, magkano to? Sa panahon ngayon, pwede mo na ibenta online. Or pwede rin naman na magtayo ka ng business, ng location, ng ano mo talaga, ng stall mo. Pero if you cannot sell it, kung hindi ninyo kaya pang gumawa ng isang pwesto, edi magbenta lang kayo online. And then, marketing. Paano ko nga ba ibebenta yung aking produkto or serbisyo? Facebook ba? YouTube ba? O kaya mag-hire ako ng influencer? Yung ibang ginagawa, nag-hire sila ng mga Facebook influencer. Meron din Google Ads, merong Google Ads. So, pwede ninyong i-Google Ads yun. O kaya mag-hire ba ako ng magandang seller. O, katulad yan, banana Q lang yung binebenta, pero maganda yung nagbebenta. O, sinong hindi bibili dyan, di ba? O kaya, ilalako mo ba yung iyong product? O kaya, magla-live selling ka. So, you have to decide kung paano mo ibebenta yung iyong product. Next is the execution. Ito yung pinakamahalagang part ng isang negosyo, the execution. So, sabi ko dito, execute your business no matter what. Kung ano man yung kulang dyan sa'yo, nandyan na sa'yo yung mga kailangan mo, so execute mo siya para matest mo kung kikita o hindi. Kung hindi yan kikita, then hanap ka na lang na ibang negosyo na pwedeng kumita. Okay? Ito yung mga dahilan ng tao kung bakit hindi kumikita or kung bakit hindi sila makapag-execute ng negosyo. Number 1, fear of failure. Okay? So, remember na doon tayo matututo sa pagkakamali. So, kung ang unang business mo, pangalawang business, pangatlong business, bumagsak, so, hindi ka man kumita, meron kang natutunan doon sa pagbagsak mo na yon. Which is, I know, i-apply mo yan sa mga susunod pa na panahon. I-apply mo siya sa mga susunod pa na business mo na gagawin. Yung iba, 10 taon bumagsak sa negosyo, 10 taon yung experience sila sa negosyo, bago pa lang sila kumita. Diba? So, huwag kayong matakot na mag-fail, huwag kayong matakot na malugi, kasi that's part. Okay? Hindi ka matututo kung hindi ka na madadapa. Pangalawa, inadequate resource
resources to start a business. Sabi ko nga sa inyo, ang kailangan mo lang ay dedicated ka dun sa business na gagawin mo at saka yung puso mo. Okay? And yun lang yung kailangan mong puhunan para ma-execute mo yung negosyo mo. Yung iba, madali mo na yung makukuha kung meron kang dedikasyon at puso dun sa negosyo na gusto mong gawin. No exposure to entrepreneurship. Paano ka magkakaroon ng exposure sa entrepreneurship kung hindi ka magta-try? Diba? Hindi ka makagain ng experience kung hindi mo susubukan yung pagnenegosyo. So, kailangan mo sumubok. Subukan mong malugi. Subukan mong magnegosyo. Malay mo, yung unang negosyo mo ay yun na yung ano mo. Yun na pala yung magpapayaman sa'yo. Pero, let us also be ready for the failure part. So, pwedeng malugi tayo, pwedeng hindi yun but the most important is, we learn. May natutunan tayo sa ating pagbagsak. Na-try natin. Number 4, don't want to stress of the entrepreneurship. Kung ayaw mo ma-stress, wag kang mag-entrepreneurship. Okay? Kasi stressful siya, especially in the beginning. Pero kung ayaw mo ma-stress, wag ka na muna magnegosyo. Pag ready ka na, tsaka magnegosyo. Number 5, passion for their jobs. Halimbawa, yung iba, mahal ko yung pagtuturo, pero gusto ko magnegosyo. Pero mas gusto ko magturo. Kaya nagtuturo na lang muna sila. Sabi nila, pag nag-retire na sila, tsaka sila magnenegosyo. Yung iba naman, kayang pagsabayin. Okay? Pero mas stressful nga lang, di ba? So, lifestyle choice. Yung iba, mas pinili nilang maging mahirap na lang, kaya ayaw nilang magnegosyo. Kasi yung iba, ang tingin, dapat, ganito lang ang pamumuhay natin, sapat na yung kumakain lang tayo sa 3 araw, na 3 beses isang araw, o di ba? Choice nila sa buhay nila yun, kaya hindi sila makapag-execute ng negosyo. Number 7, views. Starting a business is a tough, hard work. O, yung iba, inisip nila, ay, mahirap magnegosyo. Mahirap put up ng isang negosyo. Eh, hindi ka talaga makapag-put up ng negosyo kung sa una pa lang, ang mindset mo, mahirap na yan. Diba? Tsaka sa panahon ngayon, walang madaling bagay. Lahat mahirap. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. So, kaya nga, kailangan may puso ka at dedikasyon dun sa negosyo na gusto mong gawin. Poor view of people with money. Akala nila pag maraming pera yung tao, masama. Kasi sabi nila, money is evil. So, kaya hindi sila magnenegosyo. Ayaw nilang yumaman. Diba? Pero maling mindset. So, yung pera is neutral. You can use money to be good. You may use this money to be evil. So, it's just a matter of choice. Number 9, no idea what business to start. Kaya kailangan mo mag-research. Kaya kailangan maging keen observer ka. So, hindi ka makapagsimula ng negosyo kung wala kang business idea. At marami akong binigay na tips kanina kung paano ka magkakaroon ng business idea. Start with a problem. Then, fear of selling. Ito, kaya hindi sila makapag-business kasi natatakot sila na magbenta. Selling is just a matter of practice. Subukan mo lang magbenta ng kahit na ano para ma-practice yung selling skills mo. Okay, marketing skills mo. So, para matuto kang, basta, napakahalaga ng selling sa negosyo kasi kung hindi ka marunong magbenta, hindi ka magkakaroon ng kita. Walang benta, walang kita. Needy security of steady paycheck. May mga tao na ang gusto nila ay monthly may kinikita sila, may pumapasok na sweldo. Siyempre, ang negosyo may araw na walang kita, may araw na may kita. So, dapat hindi lang ito yung main source ng income mo. And lastly, not driven to succeed. So, kaya hindi sila nakakapag-negosyo kasi ayaw nilang mag-succeed. Gusto nila yung madali lang. Gusto nila yung ipapasok lang yung pera sa isang agency, tapos yung agency na yon gagamitin yung pera nila, tapos maghihintay na lang sila ng kita. So, hindi ganun yung pagnenegosyo kasi sabi nga, if it's too good to be true, then probably it's not true. So, wag natin ipagamit yung pera natin sa ibang tao para sila yung kumita dun sa pera mo. Gamitin mo yung pera mo para matuto ka. Kung mag-fail ka man, malugi ka man, at least ikaw yung may kasalanan, di ba? Pero yung learning nakuha mo, di ba? Kesa naman ipinasok mo siya sa isang negosyo, sa isang grupo ng mga tao na ipinasok mo yung pera mo doon, sila yung hinayaan mo na mag-manage ng pera mo, and at the end, hindi pala matutupad yung pinangako. So, sayang yung pera, di ba? Kung ipinasok mo yung sa negosyo, ikaw yung nag-manage, kung nalugi ka man, learning is there, nakuha mo yung learning. Wala kang natutunan dun sa natutunan mo lang na hindi ka na magpapasok ng pera doon sa mga ibang tao, sa ibang grupo ng mga tao, na gagamitin lang nila yung pera mo para sila yung makinabang na makinabang. Di ba? So, ito yung last na statement ko sa inyo. So, wag kang matakot na magkamali. Wag kang matakot na madapa.
huwag kang matakot na sumubok at huwag kang matakot na malugi. Buy yourself a try. Okay? So, yun lang ang ano ko. Ano yung ibig sabihin ko ng buy yourself a try? Gumastos ka man sa negosyo mo at malugi ka, at least may natutunan ka. Binili mo yung sarili mo ng experience na magagamit mo sa mga susunod mong negosyo pa. Okay? Posible nga ba na magtagumpay ang isang batang katulad mo sa pagnenegosyo? Medyo overtime na ako. Hindi ko na ipapapanood sa inyo itong video na ito. Share ko na lang yung link. Okay? Siya si Joseph Calata. Isa siyang negosyante na 21 years old. Siya yung isa siyang business tycoon na siya yung first ever billionaire na 21 years old. Okay? So, share ko na lang tong link na to. Kayo na lang bahala maghanap sa kanya. Pangalan niya is Joseph Calata. Ang business niya is agriculture or agribusiness. Oops. Tutuloy ko na lang. Okay, next is Q&A. Q&A na tayo. Pero bago siguro, meron mga tanong na na-post noon sa may mga questions noon na na-post doon sa Google form na binigay sa inyo. Subukan ko lang sagutan ha. Subukan ko isagutan sa abot ng aking makakaya. Then after this, kung may questions pa kayo, pwede kayo magtanong. Okay? Yung unang tanong, how to target customers and what products should I sell? So, nabanggit ko na ito kanina. So, kailangan kapag nagnenegosyo ka, simulan mo dun sa kung ano yung problema na na-encounter ng isang community. Then, magbuo ka ng product or service na magsasolve sa problema ng community na yon, then yun yung ibenta mo sa kanila. For sure, bibili nila yon. Pag hindi nila binili, may mali dun sa produkto or service na ginawa mo. Another thing is, things needed to consider. Nabanggit ko na sa inyo kanina, maraming kailangan i-consider kapag puput up tayo ng business, like business idea, yung pag-produce ng product, pag-develop ng product, pagbebenta ng product. So, lahat yon kailangan i-consider kapag naggagawa ng business. How to grow a small business. Mag-grow ang small business kung meron kang dedikasyon at puso sa pagnenegosyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kapag mayroon kang negosyo, may mga times na nakakasawa yung nangyayari. Although kahit kumikita yung isang negosyo, magsasawa ka kasi parang ganun na lang ng ganun yung nangyayari. Bubukas ka ng tindahan, bebenta ka. Although kumikita, pero nakakasawa. Pero huwag kayong magsasawa sa ganun. Siguro mag-isip lang kayo ng mga paraan kung paano i-improve yung inyong negosyo. And another thing, sabi ko sa inyo kanina, hindi ko ginagastos yung kinikita ng aking business. So, para lumaki siya. Paano siya lalaki? Yung pera na kinikita ng business, inire-reinvest ko lang din sa kanya. Ibibili ko siya ng mga materials na kailangan ko para mas maging malaki. And kapag malaki na, handa na akong pumutok, handa nang sumabog sa ibang bayan. So, that's the time na kailangan ko ng mag-create ng mga branches, etc. etc. So, yun yung strategy ko para mag-grow yung business. Dapat yung kinikita ng business mo, hindi yun yung main source ng income mo. Or yung pinagkukuhanan mo ng lahat ng gastusin mo sa bahay. Kasi kapag ganun ang nangyari, mauubos lang siya ng mauubos. Or dapat, iplano ninyo ng maigi kung paano ninyo i-manage yung pera ng business ninyo. Pero, ang suggestion sa akin, ang personal kong ginagawa, ay hindi ko siya ginagastos, inire-reinvest ko lang siya. Okay? So, like for example, itong aking bookbinding shop. Okay? Ang bookbinding shop ko ay kumita, and then yung pera na kinita niya, inire-invest ko para makapag-produce ako ng another business katulad ng balloon project. So, yung balloon project is a reinvestment of my Serpent bookbinding. Kapag kumita na yung dalawa, baka mag-reinvest ulit ako ng panibago. Ganun po yung strategy kung paano mag-grow. Okay, i-reinvest mo lang siya ng i-reinvest. Hindi mo kukuhanin yung kita. O kaya, may utang ka sa nanay mo, kukunin mo yung then ibabayad mo na sa kanya. Pwede mong bayaran yun unti-unti lang. Huwag mong totally kukuhanin sa negosyo kasi kailangan mo ng revolving fund sa negosyo mo. How to start a business for someone who is not yet exposed in entrepreneurship. Kung wala ka pang exposure sa entrepreneurship, that's the time na dapat mag-start ka ng business para magkaroon ka ng exposure. Kasi hindi ka may expose sa business kung manonood ka lang ng video, kung wala kang itatry, dapat subukan mo. Number 4, how to start a business.
Naulit. Strategies that will help the owner as well as the community in how to possibly gain partnership. Siguro ang tanong na to ay gustong magkaroon ng investor sa business niya. Ang investor po ay dumadating kapag nakita ng investor na profitable yung business mo. So the first thing that you need to do is make your business profitable para pag nakita yan ng mga business-minded people, mag-i-invest sila dun sa inyong negosyo. Hindi mo sila kailangang hanapin, kailangan mo, sila yung mismong lalapit sa iyo, lalo na kapag nakita nila na profitable yung negosyo mo at magaling kang mag-manage ng business mo. Will it be successful in the beginning? If so, will it last? So ano ba? Sa una talaga, minsan, given na yun na maglulugi. Pero depende pa rin yun sa tao. May mga tao na sa unang tira pa lang nila, successful na kagad sila. Pero, i-accept na natin na sa mga unang subok natin, tayo ay malulugi. Pero, ang mahalaga doon ay, meron tayong learning doon sa ating pagkalugi. Huwag nating hayaan na wala tayong natutunan doon. At i-apply natin yun sa susunod pa natin ng mga business. Okay po? So, I think that's all. Kung may tanong pa, sino bang moderator ng question and answer? Sige nga, go na kung meron pa. Ayan, thank you po Sir Panwenco for a very precise and informative knowledge and experience po na ibinahagi niyo sa amin. It will truly help us po on deciding, planning, and taking a step kung sakasakali man po mapasok kami sa buhay pagiging entrepreneur. So, gusto ko lang balikan yung dalawang mindset no, na pinresent ni Sir kanina ng isang entrepreneur. Yung paano ko ba papababain yung presyo ko para puntahan ako ng mamimili. At saka yung isa is, paano ko ba palulupitin yung produkto ko para puntahan ako ng tao. Hindi po siya exactly, pero parang ganun na. Ano po, ako rin, no, kung sakaling nasa business field man ako, siguro ang naiisip ko rin is paano ko mapapababa yung presyo ko para puntahan ako ng mamimili. Pero, na-realize ko na tama nga yung sabi ni Sir Pen na dapat mag-focus ka doon sa quality ng product na ibinibigay mo o sa service. Kasi once na makita ng consumer o mamimili yung excellence ng quality ng product mo, sure yun na kahit mataas o ano man yung price na ibigay mo sa kanila, babalikan kanila. And alam ko rin na marami sa atin, no, na ang maraming natutunan sa binahagi ni Sir na experience at knowledge. Tinatawag ko si Lino Martinez to facilitate our open forum. Thank you po. Maraming salamat, River. Binubuksan ko na po ang pintuan para po sa ating open forum. Kung kayo po ay may katanungan, you may raise your hand or send a message po sa comment section po ng ating Gmeet. Kaya po kung meron po kayong katanungan, maaari nyo na pong i-raise yung hand nyo or kaya po ay mag-send po ng message. Okay, mukhang naging clear po ang discussion po ni Sir sa ating mga participants. Pero Sir, ako lang po, meron lang din po akong tanong lang din po na pumapasok po sa isip ko po kanina. Kanina po kasi, sabi niyo po, dapat huwag pong ibababa yung presyo para po, kasi po, yung parang kayo po yung malulugi po kapag may competitor po, di ba po, yung parang sinasabi niyo po sa war price, dapat po ang mindset, huwag ibababa yung presyo, dapat yung produkto po, yung quality ang itataas. Ang tanong ko lang po kasi, sa lahat po ba ng pagkakataon, kailangan pong ganun na kahit po hindi po na bibili na po yung produkto nyo because of the price po, kailangan po ba na ganun pa rin po, hindi po magkaroon ng adjustment po sa price? Sa totoo lang, kasi yung problema ng mga negosyante sa panahon ngayon, and me as an advocate of entrepreneurship, sa mga estudyante na katulad ninyo, gusto kong i-share sa inyo na hindi lang pababaan ng presyo lagi yung labanan para mabili yung iyong materials. Kasi kapag nagbaba tayo ng presyo, magsasuffer kasi yung quality ng product. And we don't want that for our customers. Kapag nagbigay tayo ng produkto and then nagsuffer yung quality ng product mo, then magkakaroon ka ng pangit na image dun sa negosyo mo na, hindi man maganda yung ganyan, bla 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 bla. Diba? Pero, dahil nga problema siya ngayon ng mga entrepreneurs, lalo na kapag meron ng price war sa isang industry, like for example, sa panahon ngayon, yung cakes na yan, wala tayong magagawa dyan, kundi it's either magbaba ka rin ng presyo mo, okay? Kasi case to case basis pa rin talaga siya. Medyo mahirap siyang sagutin kasi mahirap talagang
solusyonan yung problema ng price war. Kasi alam niyo ang ending ng price war? Ang ending niyan, yung mga negosyante babagsak, malulugi. Kung naglabanan sila ng naglabanan sa presyo. Or, ang labanan sa price war is patagalan. Pahabaan ng pise. Okay? Yung iba ang ginagawa para matapos yung price war, halimbawa, nagbaba siya ng presyo, nagbaba. O edi, pag nalugi na yun, edi tsaka siya ulit. Diba? Pero patagalan kasi yung labanan. Pero kung maikli yung PC mo sa negosyo mo, medyo matatalo ka dyan. Kaya ako, kapag nag-isip ako ng isang negosyo, hindi ako pumipili ng dahil ito lang yung uso, ng dahil hindi na ito lang yung ito lang yung kadalasan na nakikita ko sa social media. Most of the time, yung mga nakikita natin sa social media, ibig sabihin, saturated na yan kasi nasa social media na siya. Okay? Yung mga negosyo, kapag alam niyo yung idol ko talaga yung Malabanan, di ba? Yung mga ganung klase ng negosyo, mga bagay na walang gustong gumawa, pero may kita doon kasi walang ibang gustong gumawa, edi ikaw, di ba? So, para maiwasan ng price war, pumili ka ng negosyo na hindi lahat ng tao kayang gawin. Hindi madaling gawin. Hindi madaling kopyahin ng iba. Although nandun na tayo sa kasi yun yung interest mo, nandun yung passion mo, pero minsan talaga hindi nagmi-meet yung passion natin dun sa need ng community. So, dun tayo lagi magbe-base sa need ng community. Okay? Hindi ko masagot ng diretso yung sa price war, pero na naibahagi ko ng maayos yung side ko as an advocate of entrepreneurship. Opo, sir. Naintindihan ko. And now po, kung meron po kayong katanungan, meron pong nag-raise po ng hand, si Alisa Jean Anchojo po. Miss Anchojo, you may, na po your question. Yes po, thank you. Good morning po, sir. May question lang po ako. Kasi po diba, about entrepreneurship na rin naman po yung usapan. Gusto ko lang po sana magtanong if paano po kaya makaka-recover pag yung puhunan mo po is malaki pero hindi ka po masyadong kumita. For example po, nag-try po ako magbenta ng mga damit, which is binili ko po online. Gumastos po ako ng 400 pesos sa bilang puhunan, and then yung naging benta ko lang po is nasa 200 lang po. Nasa 280 po. 280 lang po to be exact yung naging benta ko. So, paano ko po kaya itatry pa pong ma-recover po yung business po na gusto ko po i-put up if ganun po yung nangyari? Okay. So, magkano dapat yung kikitain mo kapag nabenta mo siya lahat? Supposedly nasa po sir, nasa 1,000 po. So, konti lang nabenta, no? Yes po. Okay. So, paano mo siya mare-recover? So, at least kahit paano dapat mabalik yung puhunan. Okay? So, I think, hindi ko alam kung tama yung sagot ko. Pero, yung iba, nila-live sell nila. I think, pwedeng i-live sell para, hindi ko lang alam ha, kasi kung damit naman, pwede lang i-live sell. Okay naman, pwede mong, kung ang target mo lang is ma-break even, yung yung iyong puhunan, pwede mo siyang i-sale. Pero kailangan pag nag-sale ka, medyo kikita ka pa rin doon kasi kung mabebenta naman siya lahat. O kaya, i-partner mo, halimbawa, buy one, take one, etc. So, depende na yun sa strategy mo. For sure, babalik yung puhunan mo, although, lugi kasi wala kang kinita. Pero at least yung puhunan mo, man lang, kahit papaano, mabalik para ma-reinvest mo siya sa ibang bagay para mas kumita pa siya. Hindi ko alam kung tama yung sagot ko. Yun lang yung aking pananaw. Okay po sir, thank you po. Now, kung I guess wala na pong magtatanong, proceed. May nagsalita po ata. Sino po? I guess, wala na po ang magtatanong. Maaari na po tayong mag-proceed sa next part po ng program. Wait lang, bago ko mag-end yung part ko, gusto ko lang iwanan sa inyo. Wait lang, ha? Nakikita ba yung screen ko? Wait lang. Ayan. So, bago ko tapusin yung aking talk, so gusto ko lang iwanan sa inyo that running a business is a never-ending story of problem solving. So, kapag nagra-run ka na ng business, maraming problema ka na may encounter, pero ang kailangan mo lang gawin is isolve sila isa-isa. Kung ano yung dumating, yun muna yung isolve mo. Huwag kang mag-overplan, overthink kung paano
Halimbawa, kaya hindi mo siya may execute kasi hindi mo alam kung feeling mo hindi ka pa prepared. Pero minsan hindi mo naman parang nag-overthink ka lang na mangyayari yun, pero yun pala hindi naman pala mangyayari. So you just solve the problem as they arise, and then yun, it's a never-ending story of problem solving. So kailangan magaling kayo mag-solve ng mga problem sa business. Thank you so much, and sana may natutunan kayo. Bye-bye. Hello, Sandara, naka-raise hand ka. Meron ka bang gustong itanong or i-share? Sir, may gusto lang po akong itanong sa inyo. Okay. Gusto ko lang pong malaman yung strategy na ginawa niyo po na pwede po namin i-apply when time pass by sa aming business na itatayo. Strategy saan? In terms of entrepreneur po. Siguro masasabi ko lang sa inyo, huwag kayong matakot na sumubok. Kasi mga bata pa kayo. And it's very nice, I'm very much overwhelmed na may mga bata na ngayon pa lang business-minded na sila. Kasi natututunan nyo na kung ano yung dapat as early as now. Kasi ako ngayon ko na lang natututunan itong mga to. Kasi noon naman walang YouTube. May YouTube man pero wala tayong, hindi matibay ang internet dati. Pero ang gusto ko lang, ang pinakamagandang strategy is don't be afraid to fail. Because in failure, we learn. And sabi ko nga kanina, when you think of a business, kailangan yung business na hindi madaling makopya, business na ayaw gawin ng iba, business na hindi common, pero meron kang mga target na mga tao na nangangailangan ng serbisyo o ng produkto na ginagawa mo. Thank you. Thank you po sa lahat ng nag-participate sa ating open forum. Thank you, Lina, for facilitating our open forum. So, I guess wala nang gustong magtanong at mag-share. Very clear naman yung mga sinare sa atin ni Sir Per. Congratulations po, Sir Panuel. Thank you po ulit. And now, I'm not going to waste any time, so we can proceed na sa awarding of certificate. Please allow me to read the content of certificate. Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Glicerio A. Penduenco Jr. for sharing expertise during the Great 12 Amities Take a Step, Enter webinar with the team Young Entrepreneur in Creation of Wealth to Aid Financial Crisis to Attain Economic Success, held on June 22, 2021 via Google Meet, given this 22nd day of June 2021. Signed by Nova H. Ariston, Senior High School Coordinator, and Lino M. Martinez, Grade 12 Amities President. Please give Sir Penduenco a virtual applause. Congratulations po, Sir Pen. Thank you po. Okay, so we are about to end this webinar. So again, I'm calling Lino Martinez, the President of Grade 12 Amities, for his closing remarks. Thank you po, Ate Maver. Sa ating pong Senior High School Coordinator, Dr. Nova H. Ariston, sa ating pong resource speaker, Mr. Glicerio Penueco Jr., mga guro at kapwa ko mag-aaral, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabi po, nung grade 11 po ako, nag-take din po ako ng entrepreneurship na subject. And bago yon, tinatanong kami isa-isa kung bakit daw ba mahalaga sa pag-aralan yung entrepreneurship, bakit daw ba kailangan malaman ng mga mag-aaral yung word na entrepreneurship. And isa sa quotation or statement na bumaon sa utak ko is yung sabi ni Ma'am Fernandez na entrepreneurship is the engine of the Philippine economy. Sabi niya, ang entrepreneurship daw ang makina ng ekonomiya ng bansa. Di ba pag sinabing makina, ang electric fan hindi iikot kung walang makina, ang TV hindi gagana kung wala yung engine or yung makina, yung sasakyan hindi tatakbo kung walang makina. So, ang ekonomiya ng bansa ay hindi rin daw po gagalaw o tatakbo kung wala ang makina, which is yung entrepreneurship. This statement po or quotation supported by the 1987 Philippine Constitution po, Article 12, Section 1, it highlights po the role of the private enterprises in supporting the equitable distribution, in supporting distribution of income and wealth, sustaining production of goods and services, and expanding productivity, therefore raising the quality of life
Therefore, it raise the quality of life po. So, mahalaga po na hindi mamamatay or buhayin yung spirit po ng entrepreneurship. Lalong-lalo na po sa atin po, dapat magsimula po sa ating mga kabataan. Kaya po itong project po na ito ay intended po talaga to encourage everyone po na nandito na to take a step to enter po. Kasi po, this entrepreneurship po ang pinakakailangan po ng ating bansa para po itaas po yung ekonomiya and i-improve po yung quality ng life po na mayroon tayo. Aside po dun sa sinabi po ni Sir Pen, sabi nga, hindi lang din naman, sinabi ni Sir Pen about sa mga tips po sa mga aspiring entrepreneur po dyan, hindi lang din po ito para po sa mga nagugustong mag-business. Sa tingin ko po, magagamit din po natin yung learning natin bilang isang consumer. Makakatulong yung sinabi ni Sir Pen para maging matalino tayong mamimili, para mai-consider natin yung mga bagay na dapat nating hanapin sa produkto na dapat ito ay malupit. Ano po? Kaya sa pamunuan po ng Grade 12 Amethyst, sa atin po, congratulations po sa atin, sa resource speaker po, Sir Pen. Maraming salamat po and congrats po. Nawa po ay magamit po natin lahat yung mga natutunan po natin ngayong araw para po kasi po this is the right time for us to take a step and enter entrep. Maraming salamat po. And now po, to formally end this webinar po, may I call on Ms. Rose Ann Palingkod to lead the prayer po. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, as this webinar come to an end, we give you thanks that you have allowed us to work together and serve you during this meeting. We thank you for all the time you have given us. Thank you for giving us the chance to acquire different knowledge from our speaker throughout the webinar. Help us now to carry these new learnings and experiences in our mind and put into actions. We thank you for your guidance to accomplish this webinar successfully. We ask your blessing upon our endeavors and upon all present today. May your love and grace continue to guide us in everything that we do today and in the future. This we pray in the name of the Lord Jesus' name. Amen.